Isa sa mga napakagandang ugali ng mga Pilipino, ang pagiging matulungin sa kapwa, pero kadalasan sa buhay natin, ang kabutihang ating ipinapakita sa ating kapwa, ang siyang magdadala pala sa atin sa kapahamakan. At kadalasan, ito pa ang dahilan kaya kinaiinggitan tayo ng mga taong nasa ating paligid noon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At isang manigong bagong taon na rin. Ako po si Alex. Nasa mid-30s na po ako. Nakatira sa lungsod ng Prayer Mountain. Liblib na parte ng lugar ng Antipolo ang aking tahanan. Mag-isa lamang ako sa buhay dahil ang aking mga magulang ay matagal nang namaalam. Wala din akong asawa o kahit anak dahil ni minsan hindi ako pumasok sa isang relasyon. Meron akong bahay. Sakto lamang ang laki nito. At meron akong maliit na taniman ng mga gulay sa likuran ng aking bahay na yon. Masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako kahit na mag-isa lamang ako sa buhay. Meron akong kapitbahay. Kalapit nila ang aking taniman at may katandaan na ang mga ito. Mag-asawa ang kapitbahay kong yon pero madalang silang lumabas at karaniwan pa nga ay gabi na sila kung lumabas noon. Marahil dahil na din abala ang mga ito sa kanilang pagtatanim kagaya ko. Mabait naman ang mag-asawang yon. Hindi nga lang palakibo at madalas tahimik ang mga ito. Kahit ako din naman ay kagaya nila. Madalas na pag-initan ng mga iba naming kapitbahay ang mag-asawang yon. Madalas umugong usap-usapan na mga aswang umano ang mag-asawa dahil nga madalang lamang lumabas sa mga ito. At karaniwan nga ay gabi na. Hindi naman ako nakikisali sa mga usap-usapan ng iba, lalo na at ayaw ko din naman na magsayang ng aking oras sa mga walang kabuluhang bagay. At dahil nga ayaw ko din namang humusga ng kapwa, lalo na at wala naman akong katibayan at pruweba nun. Alam nyo, aswang ata yung mag-asawang matanda sa tabi ni Alex eh. Palagi kasing nasa loob ng bahay nila. Tapos palaging gabi lang sila kung lumabas. Palaging nasa labas ng pintuan nila kapag bilog na bilog ang buwan. Masyado namang halata tsaka simula nang lumipat ang mag-asawang yan. Nagsunod-sunod na yung mga hayop na nawawala dito sa atin. Dinig kong wika ni Chloe. Hindi niya tunay na pangalan. Kaibigan ni Chloe si Allison at palagi silang nag-uusap tungkol sa mga aswang. Pero wala naman silang patunay. Hindi ko naman sila pinapansin at dinadaanan ko na lamang ang mga ito. Gawa nang naiirita ako sa kanila. Minsan pa nga ay narinig ko na baka daw aswang din ako. Dahil hindi rin ako kumikibo at palalabas pero hindi ko na lamang pinapansin ang mga sinasabi nilang yon. Dahil hindi naman totoo. Pero minsan naiisipan ko na pagsabihan ng mga ito pero naisip ko na lamang na kapag papatulan ko sila, masasayang lamang ang oras ko. Sa pagdaan ng mga araw ay nasanay na lamang ako sa mga ganung usapin ng aming mga kapitbahay. Mas mainam na lamang na manahimik para walang gulo, lalo na at ayaw ko naman ng may kaaway. Samantalang ang mag-asawa naman na sinasabing aswang ay sinamang Orlando at Aling Charina. Mababait naman ang mga ito at palagi pang nagbibigay sa akin ng ulam. Hindi nga nila pinapansin ang mga masasamang sinasabi sa kanila ng mga tao eh. Sa halip, nagiging matulungin pa ang mga ito. Ipinapakita sa lahat na mali sila ng inaakala. Hindi ko alam pero bakit ganun na lamang ang takbo ng isip ng mga ilan sa aming mga kabaryo. Ngayong napakabuti naman ng dalawang matandang mag-asawa. Minsan pa ay nakakwentuhan ko ang mga ito at doon ay nabanggit ko ang mga sinasabi sa kanila ng mga tao. Ay nako Alex, huwag mo na lamang pansinin ang mga yon. Sanay na kami sa mga sinasabi ng mga tao sa amin. Hindi naman kasi totoo ang kanilang mga sinasabi kaya bakit kami magagalit? Kung papatulan naman namin sila, mas lalo lamang hahaba ang usapan at masasayang lamang ang aming oras. Kaya mas maigi na lamang na manahimik at wag na lang kumibo. Kesa naman 'di ba may masaktan pa. Matanda na din kami para dyan.
Wika ni Aling Charina. Naunawaan ko naman ang pinupunto ng mga ito. Sa totoo lang, naawa ako sa kanilang mag-asawa. Dahil sa kabila ng paninira ng mga tao, ay nanatili ang kabutihan sa kanilang puso. Sa bagay, may punto naman po kayo. Ganun din naman po ako eh. Hindi ko na lamang sila pinapansin. Hinahayaan ko na lamang po yung kanilang mga sinasabi dahil hindi naman yung totoo. Pero minsan parang gusto ko silang sagutin pero iniisip ko na may Diyos naman. Kahit na minsan ay masakit para sa akin na hinuhusga ng aking pagkatao. Pero wala naman ako mapapala kung magpapaliwanag ako sa kanila. Hindi ko din naman alam kung maniniwala sila, di ba? Tsaka itutuon ko na lamang po sa ibang bagay ang aking atensyon. Tumango naman na mag-asawa nun. Tama. May edad na kami. Kumbaga gurang na. Para sa ganyang mga usapin, Alex. Hindi na kami kagaya mo na may kalakasan pang katawan. Matanda na kami at nais namin ang tahimik na buhay. Malayo sa away. Kaya hindi na namin pinapansin ang mga ganyang sinasabi nila. Kahit na masakit para sa amin. At hindi na makatao na mas maigi na lamang na manahimik at matulog sa bahay, di ba? Di ba sinisinta ko? Wika ni Orlando. At doon ay napangiti ako nang tawagin niya ang kanyang asawa na sinisinta. Kaya sarap sigurong may kasama sa buhay pero wala pa sa aking isip ang mag-asawa nun. Takot kasi akong umibig at ayaw ko na kasing maiwan pa. Matagal na po ba kayong magkasama sa buhay ni Aling Charina? Nakikita ko po kasi na parang ang solid ng relasyon yun eh. Ngumiti naman ang mag-asawa. Saka sinagot ang aking tanong nun. Oo naman, buhat na mga bata pa kami, ay magkasama na kami nitong asawa ko. Kumagay sanggang dikit kaming dalawa. Palagi magkasama sa lahat ng gawain at kalokohan. Magkaibigan kasi ang aming mga magulang. Ikaw ba, Alex? Mag-isa ka na lamang ba sa buhay mo? Nasaan ang mga magulang mo? Wala ka bang asawa at anak? Doon ay bigla na lamang akong nakadama ng lungkot sa puso ko. Wala na po sila eh. Matamlay at malungkot na wika ko at napayuko na lamang nun. Muntik nang tumulo ang luha ko sa aking mga mata. Nagkatinginan naman na mag-asawa at doon ay naramdaman ko na lamang na niyakap ako ng mga ito. Ramdam namin ang lungkot mo, iho. Ganyan din naman kami nung mawala ang mga magulang ko. Nariyan si Charina para sa akin at nung mawala din naman ang mga magulang niya, nandyan din ako para sa kanya. Ramdam namin kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Ibig bang sabihin niya na mag-isa ka na lamang sa inyo? Naluha naman ako dahil sa sinambit niyang iyon. Pakiramdam ko ay tila ba nagkaroon ako ng ikalawang mga magulang na mga oras na yon. At hindi ko mapigilan ang aking mga luha na unti-unting bumuhos mula sa aking mga mata. Ay nako, napaiyak natin si Alex. Pasensya ka na akong natanong pa namin ng bagay na yon. Naiyak ka pa tuloy at naalala ang iyong mga magulang. Miss mo na sila, no? Sa mga oras na yon ay hindi ko mapigilan na hindi maluha dahil ilang taon na rin buhat nang mamatay ang aking mga magulang at simula nang mawala sila sa aking buhay. Nag-iisa na lamang ako noon. Opo mag-isa lang po ako sa bahay. Sa katunayan po niyan, matagal na panahon na po ako mag-isa. Mas pinili ko pong manirahan dito sa liblib na lugar para mas simple at tahimik. Pero hindi pa talaga may iwasan na may mga taong mapanghusga ng kanilang kapwa. Ganyan talaga, iho. Kasama sa buhay natin ang mga bagay na iyan. Nakatira tayo sa magulong mundo kasama ang mapanghusgang mga tao. Wala ganyan na talaga yan. Wala namang perpekto sa mundo. Ang kailangan mo lamang gawin, hindi na naituloy pa ang sinasabi ni Aling Charina nang bigla na lamang dumating sila Chloe at Allison. Ay na naman ang mga aswang, nagsama-sama. Wika ni Chloe at masama kaming tiningnan. Sa puntong yon ay hindi na nga ako nakapagpigil pa at sinagot ng mga ito. Alam nyo,
Wala kayong magawa sa buhay niyo, no? Pinapakialaman niyo yung buhay ng ibang tao. Bakit kayo? Napunahan niyo ba yung sarili niyo imbis na makipagdaldalan kayo? Imbis na makipagchismisan kayo at pag-usapan ng buhay ng ibang tao? Bakit hindi niyo na lang ituon sa sarili niyong buhay? Bakit perpekto ba kayo? Wika ko sa dalawa. Natahimik naman ang mga ito noon. Magsasalita pa sana ako pero inawat na lamang ako nila Mang Orlando at ni Aling Charina. Dahil nakita nila na tila ba napikon na ang dalawa sa mga salitang binitawan ko. Hayaan mo na sila, Alex. Mga babae yan, baka ikaw pa yung mapasama kapag pinatulan mo sila. Wika ni Aling Charina at hinila na ako palis doon. Pumasok na lamang kami sa bahay nila Mang Orlando at doon ay binigyan nila ako ng tubig. Uminom ka muna, Alex, nang sa ganun ay kumalma ka. Wika sa akin ni Aling Charina sabay abot sa may tubig nun. Matapos nun, agad ko namang ininom ang tubig. Nakakainis kasi sila Mang Orlando eh. Alam mo naman po yun, di ba? Nakakainis yung mga sinasabi nila. Hindi na maganda. Hindi na kaatim-atim at saka lampas na sa ano eh. Hindi ko na tinuloy pa ang aking sasabihin dahil tila ba naiinis lamang ako sa tuwing maaalala ko ang lahat ng panlalait na binitawan na magkaibigan na yon. Kung ako sa'yo, para tahimik ang buhay ay huwag mo na lamang sila pansinin. Paglipas din naman ng mga araw ay mawawala din naman yung haka-haka nila sa atin. Tsaka bakit naman tayo magagalit kung hindi naman totoo, di ba? Kung ako sa'yo talaga ay huwag mo na lang patulan ng mga ganong bagay. Lalo na't lalaki ka at babae ang mga yon. Kapag nagkataon, ikaw pa ang dihado sa kanila. Wika ni Aling Charina. Napatango na lamang ako sa mga salitang binitawan ni Aling Charina. Napakabuti niyo po talaga. Bakit po kaya ganun yung ibang tao? Hinuhusgan yung kapwa nila base sa kanilang palabas na itsura. Wala tayong magagawa sa bagay na yan, iho. Ang tanging magagawa natin ay hayaan na lamang at huwag pansinin. Natahimik kaming tatlo pagkatapos nun. Matapos ang pag-uusap namin yun na mag-asawa, nagpaalam na din ako na uuwi sa amin. Dito na po muna ako. Magsasaing pa po kasi ako sa bahay. Madilim na din po. Wala naman po akong aasahan. Tumango naman ang mga ito at binigyan pa ako ng gulay. O ayan, lutuin mo yan ha. Nang sa ganun ay may ulam ka. Galing yan dyan sa may tanim namin eh. Naparami-rami yung pitas namin. Ikaw na lang yung magluto. Wika ni Mang Orlando at kaagad na bigay sa akin ng talbos at malunggay, maging ang talong. Uy, salamat po. Paborito ko yung mga ganitong klase ng gulay. Kaso nga lang ay nakailang tanim na po ako pero hindi tumubo dun sa may taniman ko. Puro kangkong lang yung naitanim ko tsaka talbos. Ewan ko ba, ayaw tumubo ng okra at ng alokbati sa lupain ko. Hindi rin tumutubo yung malunggay. Di ko talaga alam kung bakit nagkakaganon. Ganun ba? Sa susunod, kung gusto mo magluto ng mga ganyang gulay, manghingi ka na lamang. Marami naman dyan sa may bakuran kesa bumili ka pa sa labas. Mahal din yan. Dito ka na lang manghingi sa amin, libre pa. Salamat po. Matapos noon ay umuwi na ako sa aming bahay at doon ay niluto ko ang mga gulay na ibinigay sa akin. Pinakuluan ko lamang ang mga ito at nagayat ako ng kalamansi at ipinisat yon sa bagoong. Matapos na maghanda ng mga ulam ay nagluto na rin ako ng aking kanin. Matapos naman na maihain ang lahat ng aking mga kailangan sa pagkain, inumpisahan ko ng lantakan ng mga gulay na ibinigay sa akin nun. Napakasarap talaga basta sariwa eh. Naku, talaga mukhang mapaparami yung kain ko ah. Pinartneran ko pa nitong bagoong na paborito ko. Mabilis akong kumain nun. Nilasap ko pa ang bawat katas ng gulay na okra dahil paborito ko talaga ito. Kahit na tila ba malagkit ito ay napakasarap naman at maraming bitaminang makukuha. Matapos na kumain ay iniligpit ko na ang aking mga pinagkainan. Hinugasan at natulog na ako.
Kinabukasan, narinig ko na naman ang usap-usapan patungkol sa nawawalang kambing at iba pang mga hayop. Kaagad na lumabas ako at doon ay nakita ko ang napakaraming mga tao sa labas ng bahay nila Mang Kano. Dapat na talagang sunugin yung bahay ng mga aswang na yan. Sigaw ng mga tao. Mabilis ko namang pinuna ang mga ito. Teka, anong sabi nyo? Bakit nyo gagawin yung bagay na yan? Wala naman kayong katibayan at pruweba. Mananakit kayo ng tao nang walang kalaban-laban sa inyo. Tsaka labag sa batas yung ginagawa nyo Doon ay napabuntong hininga ang mga taong bayan. Kung gusto mo, sumama ka sa kanila. Di ba aswang ka din? Wika ng mga ito at hindi nila ako pinakinggan. Binuhusan nila ng gas ang buong bahay at doon na ako kumilos noon. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako tatawag sa mga otoridad. Pumasok ako sa loob ng bahay kahit na alam kong anumang oras ay sisindihan at liliban nila yon. Kaagad na hinanap ko ang mag-asawang matanda. At doon ay nakita ko ang mga ito na nakaupo habang magkahawak ang kanilang mga kamay at nagdadasal. Kaagad na nilapitan ko ang mga ito at naluluhang nagturan. Alex, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Baka mapahamak ka. Naamoy naming mag-asawa ang gas at alam namin na ito na ang katapusan na aming buhay. Kaya sige na, hayaan mo na kami. Huwag na po kayo maraming tanong. Kailangan na po natin makalabas dito. Huwag kayong mag-alala. Tatawag ako ng pulis. Kung sakali mang sunugin nila itong bahay nyo, magagawa natin ang paraan yan. Mapagbabayad natin sila sa kanilang ginagawa sa inyo. Hindi na makatarungan yung ginagawa ng taong bayan sa inyong mag-asawa. Hindi porket hindi kayo umalabas ay ganito. Ganito na yung gagawin nila sa inyo. Hindi ba sila naaawa sa inyo? Doon ay mas lalong naluha ang mag-asawa dahil sa aking sinabi. Wala naman kami magagawa, iho. Dahil yun ang tingin nila sa amin. Lumuluha ito. Bakit hindi po kayo lumabas? Takang tanong ko sa mag-asawa. At doon ay sumagot naman si Mang Orlando. Lalabas. Sasaktan nila kami mag-asawa. Kilala mo naman ang mga taong bayan. Hinding-hindi nila kami tatantanan at hindi nila kami napapaalis dito. Wika ni Mang Orlando at doon ay naawa ko sa mag-asawa. Ilang sandali pa ay naamoy ko na ang amoy ng apoy. May dadaanan po ba kayo dito sa likuran? Doon na lang po tayo dumaan. Manatili na muna kayo sa aking bahay nang sa ganun ay makapagpahinga po kayo. At kapag ka natapos na po ay tutulungan ko kayo na magsampa ng kaso sa mga taong yan. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan sa may likuran. At doon ay dahan-dahan kaming nagtungo patungo sa aming bahay. Ilang sandali pa ay nakita ko na ang pagliyab ng bahay na mag-asawa. At napaluha na lamang ang dalawang matanda at labis na naawa ang aking naramdaman. Hanggang sa ilang sandali pa. Siguro ay may nakapag-report nun. Dumating ang mga kapulisan. Lakas loob akong lumabas at kinausap ang mga ito. Tulungan niyo po kami. Tingnan niyo po yung ginawa ng taong bayan sa bahay ng mag-asawang matanda. Natahimik ang mga naroroon. Bakit? Aswang kaya mga yan? Sila yung namimirwisyo dito sa bayan natin. Bakit ba pinagtatanggol mo sila, Alex? Bakit? May pruweba po ba kayo? Hindi ko sila kinakampihan. Ang akin lang, naawa ko sa kalagayan nila pero kayo ba may awa ba kayo? At anong aswang? Wala nga kayong ebidensya at katibayan sa lahat ng pagbibintang nyo eh. Tumango naman ang mga pulis sa sinabi ko. Mabilis namang naapula ang apoy. At doon, ni isa sa mga ari-arian na mag-asawa, walang natira. Naluha at napaluhod ang mag-asawa dahil ang pinundar nila sa loob ng mahabang taon. Napunta lang sa wala. Paano po yan? May pananagutan kayo dito sa nangyari. Bago sana kayo gumawa ng ganitong bagay, pinag-isipan niyo munang maigi. Hindi man lamang kayo naawa kila nanay,
Iling-iling na wika ng pulis at doon ay ipinatawag sa barangay ang lahat ng sangkot sa kaguluhan. Pinagbayad ang mga ito sa kanilang ginawang perbisyo sa mag-asawang yon. Labis naman na nagpasalamat sa akin na mag-asawa sa pagtulong ko sa kanila. Matapos ang nangyaring kaguluhan, nagpasya ang dalawang matanda na lumipat na lamang ng kanilang tirahan sa probinsya. Nalungkot naman ako dahil sila lamang ang naging kaibigan ko sa aming lugar. Salamat sa iyo, iho ha. Malaking tulong ang iyong ginawa kahit papano na ibalik sa amin ang aming pinaghirapan. Pero aalis na lamang kami dito sa ating lugar nang sa ganun ay hindi na maulit pa ang nangyari. At saka labis na trauma din ang natamo namin mag-asawa nang dahil sa ginawa ng ating mga kapitbahay. Salamat talaga sa ginawa mong yon. Handa ka pang ibuwis ang buhay mo para lang sa aming mag-asawa. Napangiti naman ako sa mga sinambit sa akin ni Mang Orlando. Wala po yun. Ginawa ko lamang ang tama. Niyakap ako ng mga ito. Sana ay hindi ka magbago. Masaya kami na makilala ka. Matapos na sambitin ng mga salitang yon ay umalis na ang mga ito. Sa puntong yun ay tila ba nakaramdam ako muli ng pangungulila sa puso ko dahil sa pagkawala ng mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan ay may tumira na nabago sa dating bahay nila Aling Charina. Masaya naman ako dahil may bago nang tumira doon at may mag-aalaga na sa mga alagang mga gulay ni Aling Charina. Magandang araw po. Ako si Alex. Nakatira po ako sa katabing bahay niyo. Sabay turo sa bahay ko noon. Kumunot naman ang noo ng matandang babae. Wala akong pake. Wika ng matandang babaeng yon. Sobrang sama ng tingin nito sa akin. May dala po akong ulam. Ako mismo yung nagluto niyan. Nakangiting wika ko. At nag-iba naman ang aura ng mukha ng matandang babaeng yon. Uulam? Masarap ba yan? Sariwang karne ba yan? Sunod-sunod na wika ng matandang babae. Sa totoo lang, nawiwirduan ako sa kinikilos niya. Nako, pasensya na po. Hindi po sariwa yung karne na yan. Kaagad na nagbago muli ang aura nito. Kainin mong lahat yan. Umalis ka na nga dito at wala kang kwenta. Sa susunod, kapag magbigay ka sa amin, sariwang karne ha. Mamamatay pa kami ng maaga ng dahil sa'yo. Pasigaw naman na wika ng matandang lalaki. At doon ay napakunot ang aking noo. Sige po. Sa susunod po ay sariwang karne po yung bibigay ko sa inyo. Nagmamadali na akong umalis noon. Sa totoo lang, binalot ako ng takot na magsalita ang matandang lalaki dahil napakalaki ng boses nito na tila ba galing sa ilalim ng lupa. Nakakatakot at talagang titindig ang iyong mga balahibo. Pagdating ko sa aking bahay, kinain ko na lamang ang niluto kong ulam na sana ay para sa mga bagong lipat nun. Hindi ko na lamang yun pinansin at hindi na muling nagtungo doon. Mabilis lamang lumipas sa mga araw. Doon ay tuluyan nang nakalimutan ng lahat ang nangyari kay Aling Charina at kay Mang Orlando. Nang lumipas pa ang ilang buwan ay nasanay na din ako sa pagiging masungit ng dalawang matandang mag-asawa na bagong lipat. Hanggang sa dumating ang tagbagyo. Nagiba ang tahanan ng mag-asawa dahil kubo-kubo lamang yon. Kung kaya't hindi ko inaasahan na sa akin tatakbo ang mga ito. Tao po, iho. Iho, baka pwede kaming makituloy dyan sa bahay mo. Rinig kong sabi ng matandang babae na kaagad ko namang pinabuksan. Naawa ako sa kalagayan ng dalawang matanda. Dahil basang-basa na nga ang mga ito at tila ba nilalamig. O sige po, pumasok po muna kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Titimplahan ko muna kayo. Maupo lang po kayo dyan. Ikukuha ko rin po kayo ng maaari niyang ibang palit na damit. Magalang na wika ko
Kagad kong kinuha ang naiwang mga gamit nila Mang Orlando sa aking bahay. Nang makuha ko ang ilang damit ay ibinigay ko yun sa mag-asawa. At mabilis akong nagpakulo ng mainit na tubig para ipagtimpla ang mag-asawa ng kanilang maiinom na kape nun. Maraming salamat, Iwa, sa pagpapatuloy sa amin dito sa iyong bahay. Kahit na tila ba't sinusungitan kita. Ganun lang talaga ako. Ayoko kasi magaya sa mga dating nakatira sa bahay na yan. Sabi kasi nila sinunog daw yung bahay na yan ng 2 matanda at umalis na lamang dahil sa takot nila. Wika ng matandang lalaki nun. Doon ay nalungkot naman ako dahil muli kong naalala ang masalimuot na sinapit na mag-asawa. At nang naroroon pa sila. Tama po kayo. Sayang po kung kailan naging malapit ako kila Aling Charina at sa kanyang asawa. Saka pa sila umalis. Kasalanan din po kasi ng taong bayan kung bakit lumisan ng mga dating nakatira dyan sa bago niyong bahay. Wika ako nun. At baka sa aking boses ang kalungkutan. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi ang mga mangyayari at hindi natin alam ang mga susunod na magaganap. Nga pala, ako si Marco at ito ang asawa kong si Alena. Tulad mo, kami lamang sa buhay. Wala kaming anak dahil ayaw namin. Ayaw din kasi nitong asawa ko na magbuntis Wika ni Mang Marco at napatango na lamang ako. Yun ang unang beses na nagbahagi ang mga ito ng kanilang personal na detalye. Masaya po ako na makausap kayo. Nakangiting wika ko at matapos ng pag-uusap namin na yon, nagluto na ako para sa aming kakainin sa araw na yon. Naalala ko naman na sariwang karne ang nais na mag-asawa. Kung kaya't nagkatay ako kaagad ng manok. Matapos ang araw na yon ay namahinga na ako sa aking silid. Samantalang iniwan ko naman sila mag-asawa sa sala dahil mas pinili nila na doon matulog nun. Sa kalagitnaan ng aking mahimbing na pagtulog, doon ay narinig ko ang malakas na ingay ng aking mga alagang manok. Tila ba binalot ng kaba ang aking puso kung kaya't agad-agad akong tumayo nun. Doon ay nakita ko na wala na ang 2 mag-asawa sa kanilang higaan. Bagamat nagtataka ay hindi ko na lamang yung inisip pa pero laking gulat ko nang makita ko na bukas ang pintuan patungo sa likuran ng aking bahay. Kung kaya't dali-dali kong kinuha ang sundang na nakasabit sa aking tarangkahan at kinuha ko ang aking ilaw para tingnan kung ano ang nagaganap sa aking mga alaga. Dahan-dahan akong naglakad. Inilawan ang kulungan ng alaga kong mga hayop. Laking gulat ko nang makita ko ang 2 malaking pusang itim na kinakain ang mga alaga kong manok. Walang ano-ano ay biglang napatingin sa akin ang 2 malaking pusa na yon. Mabilis na tumakbo ang mga ito palayo sa aking tahanan. Napakamot na lamang ako ng ulo ko dahil ni isa sa aking mga alaga walang natira. Kinabukasan ay agad na kumalat sa aming baryo ang usap-usapan patungkol na naman sa aswang. Dahil hindi lamang pala ako ang nawalan at namatayan na mga alagang hayop nun. Marami rin sa aking mga kabaryo ang nawalan at naubusan ng mga alaga nila. Kaagad naman na binalot ng kaba ang aking puso, kung kaya't nagtungo ako sa bahay ng mag-asawa na yon, nila Mang Marco at Aling Alena. At doon ay laking pagtataka ko dahil tila ba hindi naman nasira ang kanilang bahay. Ano pong nangyari? Naayos na po agad yung bahay nyo? Di ba po sira ito? Takang tanong ko sa mag-asawa. At doon ay nagsalita naman si Mang Marco para sagutin ang aking katanungan. O Alex, kanina ko pa kasi inayos yan umaga pa lamang. Nagkita pa nga ako ni Marites tsaka ni Marisol Nga pala, salamat sa pagpapatuloy sa amin sa bahay mo Nabalitaan ko na marami daw nawalan ng hayop dito sa baryo. Ikaw ba, kamusta yung mga alaga mo? Yun na nga po Ni isa walang natira.
Ay, naku, ganyan talaga ang buhay kapag minamalas. Wika ni Aling Alena. Ngumiti na lamang ako nun. Sa totoo lang ay tila ba parang iba ang kutob ko sa mag-asawa. Hindi ko alam pero tila ba may tinatagong kakaiba ang mga ito sa akin. Hanggang sa napansin ko ang isang kwintas sa lamiseta nila Aling Alena. Saan niyo po ito nakuha? Laking gulat kong pagtatanong. Doon ay nagkatinginan ng mag-asawa. Nakita lang namin dito, naglinis kami. Bakit, kanino ba yan? Kunot noong tanong ni Mang Marco. Doon ay naalala ko na ang kwintas na yon ay inilagay ko sa may drawer ng aking silid pero nagtataka ko kung paano yun napunta sa bahay ng mag-asawa. Doon na ako mas lalong nakaramdam ng kakaibang kutob. Kung kaya't nagpasya kong mas mapalapit pa sa dalawang matanda para malaman kung may sikreto mga ito. Matapos ang pangyayaring yon, gaya nga ng aking napagpasyaan ay mas pinili kong mas mapalapit sa dalawang matanda para malaman ang kung anumang lihim meron sila nun. Hindi para ibunyag ang katotohanan, pero para makampante ang aking damdamin dahil ayoko makaramdam ng anumang pag-aalinlangan sa isang tao. Lalo na at wala naman akong ebidensya. Kung kaya't mas nanaisin ko na alamin muna ang totoo kesa husgahan ng isang tao. Nang dahil nga sa mga pangyayari, ay nagsimula na namang umingay ang mga bali-balita na may mga aswang na naman nagkumagala sa aming baryo. Hindi naman nila mapagbintangan sila Aling Alena at Mang Marco dahil palaging lumalabas sa mga ito. At kung minsan pa ay namamasyal sa bukid. Gayunpaman, iba talaga ang kutob ko. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang muna ang aking mga pag-aagam-agam sa puso ko hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan sa kabila ng aking pagdududa. Naging malapit naman sa akin ang dalawang matanda. Madalas pang tumambay ang mga ito sa aking tahanan. Nung una ay hindi pa ako kampante na papasukin sila. Dahil nga sa nawalang kwintas nun. Nakita ko yun sa kanilang tahanan pero nang magdaan ng mga araw habang napapalapit ako sa dalawang matanda, gumagaan na ang loob ko sa mga ito. Pero isang pangyayari ang gugulo sa buhay ko nun. Dahil nga nagkaroon na naman ng bagyo sa baryo, pinatuloy ko na naman ang dalawang matanda sa tahanan ko. Pero ang pagtulong ko pala na yon sa kanila ang magdadala sa akin sa isang peligro. Ating gabi noon, bilog ang buwan. Malakas ang ulan. Dahil nga malamig ang panahon ay nagpasya kong na nasa silid ko na lamang matulog ang dalawang matandang mag-asawa. Naawa ako sa kanila at baka lamigin ng mga ito. Kung kaya't ako na lamang ang natulog sa sala bilang pagrespeto na rin sa kanila nun. Dahil nga malaki ang tiwala ko sa kanila dahil naging malapit nga din naman sila sa aking puso pero nung gabing yun ay ang siyang magiging kalbaryo pala ng buhay ko. Sa kalagitnaan ng hating gabi habang mahimbing akong natutulog, naramdaman ko na tila ba may umaamoy sa akin. Nung una'y hindi ko yun pinansin pero ilang saglit pa, nakaramdam ako na para bang may kagat sa leeg ko nun. Doon na ako nagising. Laking gulat ko nang makita ang napakalaking pusa na kulay itim. Tandang-tanda ko na ito rin ang siyang kumain sa aking mga alagang hayop. Doon ay kaagad akong bumangon. Pero bigla na lamang akong sinampahan ng isang malaking baboy ramong itim. Sumisigaw na ako ng tulong sa aking kapitbahay. At laking gulat ko nang makita at marinig na nagsalita ang dalawang nilalang na yon. "Huwag ka nang sumigaw pa, Alex. Ikaw ang magiging hapunan namin ngayong gabi.
dahil pinakain mo kami ng hindi sariwang karne. Wika ng isang tinig. Alam na alam ko ang boses na yon. Yun ay mula kay Mang Marco. Doon na nanlaki ang aking mga mata nang magpalit ng anyo ang mga ito bilang mga tao. Napatunayan ko na tama nga ang aking kutob. Mga aswang nga ang dalawang matandang pinatuloy ko sa aking tahanan. At ngayon ay magiging hapunan pa nila ako sa gabing yon. Bakit ba ganito yung ginagawa niyo sa akin? Naging mabuti naman ako sa inyo ah. Tumawa lamang si Aling Alena sa sinabi ko. Na naging mabuti? Pinakain mo kami ng hindi sariwa. Hindi ba't binili na sa'yo ng aking asawa? Hindi ka nakakatuwa. Pinakain mo kami ng hindi sariwang karne. Ngayon, ikaw ang aming kakainin para manumbalik ang aming lakas. Wika ni Aling Alena. At doon ay nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata na anumang oras ay handa na akong kainin nun at patayin. Pero nakahanap ako ng tiyempo at sinipa ko si Mang Marco dahilan para mapahiga ito. Iika-ika ako tumakbo palabas ng aming bahay. Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero hulog ng langit sa akin nang makita ko si Mang Orlando at Aling Charina. Tulungan niyo po ako. Papatayin ako ng 2 aswang. Wika ko. Nanlaki ang mga mata nila Mang Orlando at ni Aling Charina noon. Nagsisisigaw kaming 3. Kapwa tumatakbo habang hingal na hingal. Hinahabol naman kami ng 2 nilalang. At ilang sandali pa ang lumipas ay nakakita kami ng mga tao sa kalsada. At doon ay tinulungan kami ng mga ito. Anong nangyari sa inyo? Takang wika at tanong sa amin ng isang lasing nun. Inatake kami ng mga aswang. Sila mang... Hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil bigla na lamang akong nawalan ng malay nun. Pagmulat ko ng aking mga mata, nagising na lamang ako sa ospital at ikinuwento na lamang sa akin ng mag-asawa na tunay ngang aswang sila Mang Marco at Aling Alena. Pero bago pa man masugod ng taong bayan ng mga ito, nakaalis na sila. Mabuti na lamang at naisipan ng 2 na madaling araw pa lamang ay dumalaw na sa bahay namin noon. Matapos ang pangyayaring yun ay naging aral sa akin ang aking karanasan na huwag basta-basta magpapatuloy ng kahit na sino sa iyong tahanan. Kahit na pinagkakatiwalaan at kapitbahay mo pa mga ito. Dahil walang mapagkakatiwalaan na sino man, kundi ang sarili mo lamang. Masaya ako dahil nakaligtas ako mula sa peligro at laking pasasalamat ko kay Mang Orlando at Aling Charina. Sa ngayon ay wala pa rin akong asawa at wala na po akong naging balita pa sa kapitbahay ko na umatake sa akin nun.